ng spiritual gifts. At sino yun? The Holy Spirit. It's the Holy Spirit. So, kung sa palagay mo maliit yung spiritual gift mo, o yung isa naman is malaki, iisa ang nagbigay nun. Iisang pinanggalingan nun. Okay? So yung para sa akin yung quality nun nakadepende kung saan galing yun. So kung mong iisipin na kapag parang sa palagay mo maliit lang, ganito lang, ako lang kalingkingan lang ako, hindi ako yung boses na nagbe-preach at saka kumakat na, hindi ako yung kalingkingan lang, appendix lang yata ako, hindi pa makita. Galing sa Panginoon, galing sa Holy Spirit yan. And alam niyo ba, binigay yan sa atin, iba-iba. So kung ilan tayo, how many of us here? Let's say for example, we are 70, 80 here. Bawat isa sa atin, binigyan, and iba-iba, hindi pare-pareho ang binigay sa atin. Iisa ang source. And He is the one who determined who gets what. Sabi yun, di ba? Ayon sa kanyang, ipinamahagi niya sa bawat tao, ayon sa kanyang kagustuhan. So if you're looking at what you have, your spiritual gift, and you despise it, ayaw mo nun. Why? Kasi gusto mo yun sa kanya, gusto ko yung tumatayo dito, pero binigay sa akin na andun, tagpunas lang ako ng bangko. And you are like questioning the Holy Spirit. Kasi siya yung nag-decide kung ano meron sa iyo. So you don't question that. You accept it and you receive it. At para naman po doon sa atin na merong gift ka na nakakatayo ka dito, huwag mo namang ma-feel na ikaw ay super special dahil maganda yung iyong or malaki ang impact ng iyong spiritual gift. Kasi iisa din lang ang pinanggalingan ng spiritual gift na yan. At binigay niya yun sa iyo hindi dahil matalino ka or magaling ka. Alam niyo ba yung root word ng spiritual gift? It's from charisma. And it means grace. Ano ibig sabihin ng grace? We don't deserve it. Wala akong nasa akin at wala akong ginawa para ibigay niya yun sa akin. I deserve because I am this or I have done this, so I deserve that. So Lord, bigyan mo ako niyan. No. Spiritual gift is grace ng Panginoon. Hindi dahil matalino ka, magaling ka, maganda ka, wapo ka, mataas ang pinag-aralan mo. It is God's gift. So hindi natin kailangang mainggit sa iba. Hindi natin kailangang magpaligsahan at magpagalingan. We don't have to outdo each other. We don't have to compete with one another. We just have to say, this is what the Holy Spirit has given me, and He has a purpose why He gave this to me, and I will use this to strengthen the body of Christ. That should be our attitude. Dahil ang pinanggagalingan ng lahat at ng iba't ibang spiritual gifts sa isang church ay iisa. It's from the Holy Spirit. Now, what happens? Ano mangyayari if we don't realize this truth? Na ang pinanggagalingan ng source ng lahat ng spiritual gifts ay isa lamang, so Holy Spirit. Alam niyo ang posible mangyari? Posible po na magkameron tayo ng self-centeredness and pride. We will use what the Holy Spirit has given us para sumikat. Right? So siyempre, sa church context, most of the time, ang alam nating sikat is yung tumatayo dito. So then, magkakameron ng self-centeredness, gagamitin natin yan para sumikat. Or yung iba naman is they will use it so that they feel that they are more spiritual than others. Meron tayong mga naririnig ganun, hindi ko nag-speak in tongues.